Magandang araw po mga kapatid. Kamusta po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Mag-aaral na naman po tayo ng salita ng Diyos. Tara, simulan na po natin. Bali, ang magiging topic natin ay yung fear not, no? Huwag kang matakot. Kasi yung takot na yan, yung fear, ay malaking bagay yan sa buhay Kristiyano. Magandang punta natin ang ating guide verse, no? Ang Bible passage from Isaías 41:10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Makikita natin na tayo'y binibigyan ng assurance, no? Ng ating Panginoon na hindi dapat tayo matakot, manlupaypay, kasi palalakasin niya tayo at lagi siya nasa ating tabi. Marami kasing pwedeng gawin ang fear yung takot sa ating buhay. Unang-una, hindi tayo nakakagalaw ng normal natin kasi lagi tayo may takot na baka magkamali tayo o kaya may mangyari. Sunod naman, yung way natin na mag-isip ay imbis na dire-diretso lang tayo, ay nag-aalangan tayo parati, no? May parang nagbablock sa ating mga plano. At ang isa rin ay yung kapayapaan ng ating puso ay nawawala. And ang isa pang masakit ay it leads us away from God, no? Napapalayo tayo sa ating Diyos. Sa Biblia nga 365 times daw, no? Ang sinabi na fear not. No, na huwag kang matakot. Kaya maraming beses na na-assure tayo ng ating Panginoon. Kasi hindi lang ikaw kapatid ang nakakaramdam niyan, na maraming Kristiyano na ang nakaramdam niyan. Kaya marami ring assurance ang ating Panginoon. Ang point 1, fear not because God is with you. Sabi sa Isaías 41:10, huwag kang matakot, ako ay sumasa iyo. Yan, no? Ang fear kasi ay lumalaki, lalo pagka isolated tayo, yung mag-isa lang tayo, kaya maganda talaga, no, na lagi tayong may mga kasamang brothers and sisters. Kaya nga alam niyo po, malaking tulong po ang community kasi hindi po tayo naiiwan mag-isa, na tayo yung maharap sa mga nararanasan natin, ng mga problema natin, yung fear natin naalis kasi we have brothers and sisters who can help us pray na maalis yung mga fear natin sa sarili, no? Kasi sabi nga na ang fear daw, nagtatrive daw siya, lumalaki through isolation pag tayo nag-iisa. Tapos bumubulong-bulong pa pag tayo'y alone. Alam niyo po, pagka ikaw ay nag-iisa, alone, pag mag-isa ka lang, marami ka naiisip na kung ano-ano. Pero pagkasama mo ang mga Christian brothers and sisters, children of light, maalis natin yan. Ang sagot ng ating Panginoon dyan ay yung presensya niya. Sabi nga niya, no, huwag kang matakot kasi kasama mo ko, for I am with you. Yun ang presensya ng ating Panginoon. Sabi, no, pag when God is with you, you are never truly in danger. Hindi ka mapapahamak. Because nothing can happen that He does not allow for your good. No? Walang i-allow si God para sa atin na ikapapahamak natin, na ikatatakot natin. Sabi nga sa Awit 23:4. Sa Awit 23:4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. No, napakaganda ng Bible verse na to. Naman yung Psalm 23:4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Kaya nga, sabi nga, kahit ano yung valley kasi sa nire-represent niya yung mga pwede nating pagdaanan, kagaya ng sickness, yung sakit, yung grief, no, yung mga pagkakautang natin, yung mga failures natin. Yan yung mga valley na nire-represent diyan sa Bible verse na yan. Pero sabi nga na remember, you are not alone. Sino kasama natin? Ang ating Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Punto number 2. Fear not, because God is your strength. I will strengthen you. I will help you. Sabi sa Isaías, na? Fear reminds us of our weakness. Kasi alam mo,
Ang fear na yan ang nag-aalis sa atin ng kalakasan natin, no? Pag may fear tayo, we always feel weak, no? Napakahina natin. Kasi yung fear na yan, it reminds us that we are not strong. Ang sabi nga ng ating Panginoon Diyos, He will remind us of His strength, no? Na meron tayong Diyos na malakas. Kaya palalakasin niya tayo, sasamahan niya tayo, no? Parang alam niyo pag bata ka, no, yung takot na takot ka, yung first day mo sa school, pero lumalakas loob mo kasi sinamahan ka ng daddy mo, ng mami mo. Parang ganun din. Hindi sa buhay Kristiyano natin, lagi natin tandaan na may sasama sa atin, no? Gaya ng kwento nung elementary pa lang tayo, preschool tayo, sinamahan tayo ng ating daddy at mommy nung papasok tayo kasi may fear tayo. Point number 3. Fear not because God is in control. I will uphold you with my righteous right hand. Even when the world feels out of control. Minsan, alam niyo ba, alam niyo yung mga kasabihan na parang pagbabagsak ka na ng mundo, parang wala na, out of control ng buhay ko. Pero lagi natin tandaan, brothers and sisters, God still sits on the throne, no? Na alam natin na meron tayong Diyos na matibay. Kaya pag pinanghinaan tayo, nagkakaroon tayo ng fear, meron tayong kasamang Diyos na matibay, na laging in control. Kasi alam niyo po, malaking bagay kasi yung may naghahatak sa atin sa tamang path. Kasi pag may fear, para tayong nawawala sa nadidiskaril ba. Alam nyo, one of my favorite passages, Romans ay 8:28, no? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Napakaganda nito. Kaya dapat tayo bilang children of light, memorize natin to. Isa to sa mga pinamemorize ko sa mga bata sa Bible class namin. Romans 8:28, no? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Kaya kapatid, minsan, hindi mo maintindihan ang sitwasyon mo lalo pag may mga mabigat kang problema. Pero you just have to trust, no, na may Diyos na humahawak sa atin, no? Na meron tayong sasandalang Panginoon. Kaya nga napakaganda na may community ka, brothers and sisters. Kasi meron kang nasasandalan na pareho kayo ng direksyon ng pananampalataya. Last point natin, ang point 4 natin, fear not the future. God is already there. No? Kasi tayo, ano kaya ako sa kinabukasan ko? Naku, wala na ata akong kinabukasan. Masyado nating wino-worry yung future. Pero ang isipin natin na nandyan ng Diyos, no? Nandyan ng Diyos na pag ginawa natin ang gusto niya para sa atin, ginagawa natin ang pagsiserve sa Kanya, ay wala tayong pangangambahan. Sabi nga sa Jeremias 29:11, for I know the plans I have for you. No? Alam ng Diyos ang mga plans niya para sa atin. Ang plano niya ay to give you hope and a future, a good future. No? Kaya nga ang Diyos ay may plano para sa atin, kaya huwag ka na mag-alala kapatid. Hindi ka niya pababayaan. Tandaan mo yung yung Jeremiah 29:11. Natin kailangan malaman yung buong future na yan. Pero daanan lang natin day by day, no? Laging lahat ng araw natin, every day na dadaan tayo sa buhay natin, we pray to God, no? We trust God kasi alam natin siya yung hahawak sa atin, no? Ang conclusion, we have to choose faith. Ang pananampalataya natin over our fear. Brother Romel, mawawala ba yung fear? Nandiyan yan. Pero we have to choose faith, we have to choose God para hindi tayo mapanghinaan ng loob, no? Fear, totoo ang fear, pero it doesn't have to rule our life. Huwag natin pabayaang mamuno sa buhay natin, no? Ang fear. Dapat si God ang nangunguna. So, God is greater than your fear, stronger than your problem, and closer than your breath.
Alam niyo po, meron ako narinig sa isang speaker dati, wag natin isipin kung gaano kalaki yung problems natin, yung kinakatakutan natin. Ang isipin natin gaano kalaki yung Diyos natin. Kaya meron din tayo sa 2 Timothy 1:7, "For God has not given us a spirit of fear." Hindi niya tayo binigyan ng spirit of fear. Ano binigay niya sa atin? But of power, love, and a sound mind. No? Na tama ang pag-iisip natin kasi alam natin na ginagabayan tayo ng ating Panginoon. 2 Timothy 1:7. Yun, natapos na naman natin ng ating pag-aaral. Pero bago tayo magwakas, tayo po ay mag-closing prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father, I thank you that I don't have to live in fear. I choose faith. I choose to trust you even when I'm afraid. Help me to remember that you are with me. You will strengthen me, and you will never let me go. I surrender all my fears to you, in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. At yun, natapos na naman ang ating pag-aaral, at patuloy sumainyo ang katotohanan. God bless!